April and Miss David Publico, as a owners of different companies, why you guys decide to top the entertainment industry with producing movies and now concerts? Kami talaga una. Yes! Why my concert? Why did we cap the entertainment industry? Why ba? Basically because there is a large opportunity in this industry. And I believe kasi we have multi-businesses. So this industry will benefit all of our other businesses. Since one business fuels the other. So mas lumalakas yung iba pang businesses because of this industry. Also from our experience kasi before, just for the background of everybody, we were able to bring here kasi a Korean star, kung kilala niyo yung si attorney who si Park Eun Bin, yeah, she was actually our brand ambassador from for our Magic Hair, and then Thai Star, Spring and Becky. So when we were doing projects with them, we actually saw the potential of not just international stars, kasi nakita namin sobrang galing ng local stars. So if we were able to do that, why not do it with our own artists? And there you can see that these are actually some of the best divas that we have here in the Philippines. Thank you. And for my question po for some of the artists, kung sino man po yung pwede sumagot. Kasi right now, talagang ang music scene, buhay na buhay after the pandemic, talagang totally naka-elevate na siya. Karamihan din ng mga press ko na dinadalo namin, nakasentro sa music. Ano yung masasabi ninyo na right now that you're into this industry, tapos sumasabay pa kayo sa lakas din ng original Pinoy music? Yes, any of the girls could answer that question? Or do you have a specific, wala na lang. So, any? Okay, sige. So, hello everyone. Good afternoon po. We're just so grateful na after the pandemic, parang lahat kami dumaan na live stream lang. Lagi kaming gumagawa ng paraan na hindi pa rin namin maiwan yung craft namin, yung passion namin sa pagkanta. And ngayon, since unti-unti na tayo nakakabangon lahat, sobrang nakakatuwa lang na makita ulit yung mga taong sumusuporta sa amin, hindi lang sa screens namin, sa screen natin, sa mga phone, but harap-harapan na. At nakikita namin yung ngiti nila every time na nakakausap na namin ulit sila, nakakantahan namin ulit sila. And of course, sa inyo din, we are very thankful na isa din kayo sa palaging sumusuporta sa aming mga singers dito sa Pilipinas na tinatayo din talaga namin ang musika ng Pilipino. Last question po, may internal competition pa ba sa inyo? Ngayon that you are working together, same management, pero may internal competition pa rin ba na may nararamdaman pa kayong ganun? Aminin mo na ito. As a competitive person. Feeling ko, kasi I work with Hannah, Marian, and actually lahat sila. Kami kasi, we don't see ourselves, like, hindi kami ito yung nararamdaman ko ha, hindi kami in competition talaga. Like, we really help each other, we share ideas with our songs, like mga bali ng songs. Kasi nung sa Kingdom kasi, ganun kasi kami tinrain ng GMA na wala talagang competition. So, feeling ko, wala. Ikaw, meron ba? Actually, ito na talaga yung perfect time. Pinabili ko yung mga harap. Hindi. Actually, fun, like a little anecdote lang. When the Born for this concert was first presented to me, I messaged Ate Jessica pa na, tama ba ako dito? Baka naman lang na sinama ako. Parang hindi naman ako belong. Tapos siya pa yung nag-hype sa akin na bakit mo yun iniisip lang. Tapos nung nagkaroon na din kami ng group chat tatlo, the night before the concert, talagang hinahype namin yung isa't isa na grabe Krong, sobrang galing mo, Ate Jessica, sobrang galing mo. Tapos ganun din sila sa akin. And with Ate Marian and Ate Hannah, having worked with them for so many years now in Queendom, and the fact na yung friendship namin talagang nag-blossom
it just goes to show that there really is no competition. In fact, yung galing ng isa't isa, I believe that that's what highlights everyone. Kasi iba-iba din po talaga kami. Kahit lahat bumibirit, nag-high notes, ganyan. Pero may individuality din talaga kami and lagi kami nagtutulungan. And I think you will see that in the concert series. Kung meron mang competition, mga friendly competition din. Alam mo yung parang magkakapatid kami. Yung nagpapasiklaban kami ng report card sa mga magulang namin sa so, parang ganun lang. For self-growth lang din for each of us. in this. Actually, to add to that, here in GMA, talaga namang uso na po ang collaboration. And among these women, they really collaborate to bring each other and uplift each other. Kitang-kita po natin, these are homegrown Kapuso talents. And right now, GMA, of course, is collaborating. So talaga na-instill ang collaborative effort between these 5 amazing ladies. Can we add to that? Can we have another question, please, sir? I'll go to you. I think... Sorry. Kaya na lang. Todo na to. Kinig naman siguro. Kaya Todo natin na to. yan. Parang rinig naman. Parang rinig naman. Kinig naman yung question card, sila na lang yung mag-write. The girls na lang yung mag-write. Sila isang born for this and versus. Yes. So, yung sa born for this tell us about your concert. Saan ang tour ninyo at kailan and what can your fans expect of them? Mamaya si versus. Okay, so, born for... Hello po. So, Born for This is, sinashowcase po namin dito yung story po ng journey namin. Kung paano kami nag-start sa singing and paano po kami ngayon. And for our concert tour, wala pa po kaming pwedeng i-reveal na dates and kung saan. So, abangan niyo po. Pero this year din. Yes. Yeah, this year po yun. Oh, actually, we can announce. Actually, starting November. Okay, sa April. October, November, Sa December. April. Yeah. Okay na yun. So they were off guard. Okay. So okay, really ba? The lineup that we have for the tour, actually we have Bataan, so Bataan province. We have Tacloban, and then Cebu, and then Davao, and more to come actually because we look forward to doing this up to next year. Not just this year, but also up to next year. So we don't know how many more provinces, pero naka-line up na yun. International. And then, Kailan start the provincial tours? This year po, I think November, inaayos lang yung dates natin for the tour. I Will there think be an November or international October. tour as well? I'm sorry. May international tour as well po? We are planning to do that. Thank you for asking that. Actually, isa pa sa idea, I don't know if it's possible, isa sa idea na naisip namin is yung, ano lang to parang we are preparing this. We don't know the opportunities ahead but basically, Born for This and Versus, back to back, sa international arena, we do not know. So, but that's a possibility because we believe so much in Filipino talents. Initially po yung provinces is in Luzon, alam po, no? No. Initially, we have Davao and Cebu. So, we have Visayas and Mindanao as well. Nag-debut na po sila before, di ba? Yes, okay. They actually had a successful concert at the Music Museum. Kaya namin siya itutour actually ngayon. and then for versus, mga showdown yata rin yung dalawa. Yes, I think we should have Miss Ryan, of course, to talk about Versus. Ano bang aabangan ng ating mga kapwa Pilipino dito? Walang internal Derive ka sa pangalang Versus, magpapamihan. Pero healthy competition pa rin. Oo, syempre. Walang competition. As one pa rin kami ni Hannah. As besties kami dito. Kumbaga, bandagulan ng dalawang divas. Ganun ang atake namin dito. Hindi ko lang alam kung personalan na ba to or Baka dito, pero tingnan natin. And to add to that, again, Born for This is coming back due to popular demand. Kasi talagang sobrang successful ng kanilang concert ni May. And I think it's a shame kung hindi natin papakita yung papamalas. Alwin. I'm Alwin Ignacio of Daily Preview. For the Versus ladies, for Hannah and Marianne, you've been observing each other, you've been performing together.
what do you think are her individual strengths and weaknesses and vice versa? As performance, kasi versus kayo. Ano yung lakas ni Hana, ano yung kahinaan niya? Ikaw naman, ano yung lakas ni Maria? Ano Kaya sabi ko, Alamas mo Maria, na. ano ang Sabay lakas? na kami sagot. What do you kasi think? kayo sabay-sabay. Don't worry. What are Hana's strengths and weaknesses as performer? Well, knowing Hannah for almost 5 years na, talagang total performer talaga si Hannah. So yung strength niya ay sayaw, yun yung weakness ko. Pero through the years, talagang tinulungan din ako ni Hannah. Sa weakness ko na yun. So, ikaw, ano namang strength ko? Hana, ano sa tingin mo yung strength ni Maria at weakness? Ito talaga hindi lang ako ang nakapansin. Si Marian yung bumibirit na akala mo, literal na humihikab lang siya. Yung walang react. Hindi, walang joke. Ganun siya kumanta na parang pipikit niya lang siguro konti, pero hindi mo makikitang nahihirapan siya. Yun yung isa sa mga strengths niya. And also yung runs, kapag nag-runs na yan si Marian, talagang ako gusto kong mag-bow sa harap niya. Ganong level. Kasi yun naman ang isa sa mga weakness ko na tinuturuan niya rin ako minsan. Ganon ka-healthy. Masasabi ko na ganon ka-healthy yung relationship namin. Hindi lang sa amin ni Marian, kundi sa amin lahat. Kasi we share ideas. Kapag alam ko mahina ako dito sa part na to, magtatanong ako kung sino yung magaling dito. Magpapaturo ako. And we really help each other. Second question. If there is one song na gusto mo kantahin ni Marian sa concert na wala pa sa repertoire niyo, at ito naman Marian for Hana, isang kanta na gusto mo kantahin niya na wala pa sa current repertoire niyo, Ano po, wala pa sa list na repertoire niyo, okay. Hindi pa nakanta. hindi pa nakakanta. Ano gusto mong kantahin ni Hana sa versus na first time niya kakantahin? At ikaw naman Hana, ano gusto mong kantahin ni Marian? It's a lovely question. Na first time niya kakantahin? That's a lovely question. Hirapan mo na. Ano Hindi nga, wala na akong question sa taas ng boses niya eh. Oh. Gusto ko siyang makitang mag-perform, mag-sing and dance. Kasi alam kong, hindi, alam kong kaya niya. Totoo to, kapag Sing and dance sa tinuturuan, J-Lo, Beyonce. Beyonce, lagi na natin Beyonce yan, kaya niya yan. Lalayo pa ba tayo? Oo, kaya niya yun. Ako feeling ko talaga, malakas ang load ko na sabihin na kaya ni Marian gawin yun. Marian for Hana. Ang dami kong gusto yung pakanta sa babae to. Sinong artist? Yung kung ikaw Beyonce, anong gusto mong pakanta sa kanila? Ako parang, kasi yung boses ni Hannah sobrang, parang Black American, no? Parang diva talaga. Parang Beyonce, Jennifer Hudson level. So, siguro ang first na naisip ko, a change is gonna come. Alam mo yun lang. Yung kay J. Aaralin Hud. niya dapat. O, aralin mo yun, ha? Pero Pressure, yun, parang pang gospel na mga songs ang gusto kong ipakanta kay Hannah. Diba? O, sabi niya pwede. Never ko pa nagawa yun. So ayan po, Beyonce at Jennifer Hudson. Ang aabangan natin sa versus kung papapamalas nila yan. Okay, thank you. Alright, can we have another question please from members of our media? Ayun din. That's a good question as well. Sagot Let's niyo. apply that question to the Born for This girls. Ano yung question ulit? Kung meron kang ipapakanta sa kapwa mo artist in your concert na hindi pa nakakanta, anong kanta yun? Wow, hindi pa nakanta ever. Dito sa show. Hindi pa nakanta sa concert. Hindi pa nakanta sa concert, wait lang. Ang papakanta ko kay Chloe ay, Phantom of the ay di si Thea muna. Yung papakanta ko kay Thea Bisaya song, Ay, oo nga. I challenge you. Kasi si Thea kasi, nung simula ng friendship namin, naging siya, gusto niya matuto mag-Bisaya. So parang Marunong na gusto, siya. marunong na siya mag-Bisaya konti. Pero gusto ko makarinig sa kanya ng Bisaya song. I think it would be amazing. For Chloe naman, gusto ko i-highlight niya yung whistle niya. Kasi nag-whistle po talaga si Chloe ng walang pahirapan. So, Mariah Carey or mga ganun. How about? Ako naman siguro for Ate Jessica. Kasi lagi nandun eh. Lagi palaban yung So, siguro gusto ko naman makarinig ng Moira, gano'n. Umiiyak siya. Soft lang. Soft lang. Yung parang sampar. Nanginginig ang iyak. Ano yung Arlena, Oh, mga sige. ganun. Or Juris, mga ganun song.
Chloe naman, same kasi with Ate Marian. Alam ko na kaya niya sumayaw, pero parang yung kulang lang is yung tiwala sa sarili. Yes. So, gusto ko makita sa kanya ng, I think, Ariana Grande. Kasi alam ko na kaya niya yung vocals eh. Kukulang na tayo. So, yun, I think, Born for Versus. Chloe So, naman. Chloe? Actually, parang medyo same ng thought kay Jessica, kay Sarah. Na, si Ate Jessica, Pero sila makopera ako? Oo, ganun. Pinipilit ka kasi lagi ka nandun, no? Sige, So, sige. gusto ko marinig yung soft side mo, Ay, yung soft heart side. mo. Gusto kong, tsaka di ba na parang na-mention mo sa akin, hindi ka masyado kumukulot. So, I challenge you to do a R&B song. Yes! Sige, sige, sige. For Thea naman, alam naman natin si Thea na very soul kung kumanta. And andun siya sa medyo edgy side eh. So, gusto ko naman marinig sa kanya. Siguro, ay yung opposite mo. Mga opera. Joke lang. Ayun nga, mga soft side din. And of course, siguro, anong song? Ano bang bagay kay Back to you. Ano yun? Basta yun, oo. Get Ay, sana gets mo Mga ko. chill, mga chill. Mga chill songs para mga folded, yan. So, yun po. Alright. Thank you so much. May we ask another member of our press to please ask? Well, na-ask na kayo nito before. Mataas, baka nag-iba eh. Yung mga sagot nyo. Ay yung greatest influence nyo sa music. Dami. Yung Sino? number Ikaw one. na lang, bro. Wala. Jessica. Sabi ko na. Sige, let's start with Hannah. Influence. Hello, tao po nga. Lakasan mo. Si Jessica Villarreal. Sabay-sabay lang. Isa ang influensya. Maliban kay Jessica. Sabay na tayo. Hindi, ito lang. Hello? Hello? Tao po. Ayan, okay. Ito lang ang weird sa akin kasi growing up, yung mama ko, hindi niya ako hinahayaang isang artist lang ang pinapakinggan ko. Isa lang ang gusto kong ma-achieve na style. Iba-iba ang pinibigay niya sa akin. Pero sa naaalala ko, ang pinaka gusto ko talagang artist, singer, is si Whitney Houston. Yun talaga ang inaral ko talaga na maging buo yung boses ko para lang makanta ko yung mga songs niya. Alam ko ba Pussycat Dolls? Isa din eh. Hindi, pero yun talaga, isa sa mga diva is si Whitney Houston. Marian? Ako naman po, actually, lahat na nga siguro ng mga bilitera ng artist, Whitney Houston, Celine Dion, kung sa OPM artist naman, syempre si Ate Reg, Ate Regine, si Miss Lani, ayun, parang, mga techniques nila, kumbaga, parang nagagaya ko yun nung bata pa ako. So, hanggang ngayon, parang na-apply ko pa rin yung mga technique ng ating mga divas, like Miss Reg, Miss Lani. So, sino pa ba? Si Beyonce, syempre. Jennifer Hudson. Yun lang naman po. Jess? Ako naman po, nung kabataan ko kasi, si Dion talaga ages yung pinaaral sa akin ng papa ko. But when you, yung lumalaki ka na, madami na yung experience mo sa pagkanta, parang nag-iiba yung gusto mong style. So pag may narinig ka ng ibang singer na parang gusto ko yung atake niya, gusto ko yung style niya. So, naging Regine din, Miss Lani. So ako, wala akong specific eh. Parang minsan din kasi sa kanta na gusto ko din kantahin. So, yun po yun sa akin. Kaya? Ako, I guess, kasi isa sa pinaka-formative memories ko when it comes to music is nung binilan ako ng mom ko ng DVD ng Annie the Musical. So, I would say si Miss Lea Salonga talaga yung parang isa sa look up to ko when I was younger. And I think she really inspired me to take the track that I'm moving forward into now.
So yes, I guess Miss Leia. And also, naalala ko din si Miss Sarah Geronimo talaga. Kasi pag nakikita ko siya na nagsising and dance noon, parang grabe, sobrang nakikisabay ako na kunwari, nagko-concert din ako sa loob ng bedroom namin, gano'n. So, ayun, those two. Chloe? Ako naman, I grew up with sa music ni Sarah Geronimo. Kasi yung parents ko, fan talaga sila ni Sarah G. So, ever since, doon talaga ako lumaki dun sa music ni Sarah Geronimo. At naalala ko pa yung kwento ni Mommy na after ko daw maligo ng 2 years old ako, parang tumutong daw ako sa lamesa habang nagpe-play yung music, mga songs ni Sarah G. Sinasabayan ko yung song as if I'm performing. Sample na 2 years old. So bukod po kay Miss Sarah G, greatest influence ko rin po sa music ay si Pitat, si Miss Regine Velasquez, or si po natin ang presence. hindi daw makinig. Si Oo. Ate Katina Velar. Yeah. Malaki po na influensya talaga. Yes. Kasama pala siya. Kasama yan. May space ko po dito sa... Suklay diva pa lang yan. Suklay di ba pa lang? Oo, idol. I'm a huge fan. And I think malaking influensya ni Miss Sarah dahil naging coach po rin siya. Yes po, I'm very, kaya nung nalaman ko po na, nung nakita ko po na umikot siya for me, I'm very, very happy na hindi ko po talaga ako makapaniwala na finally, na naging part po ako ng Team Sarah. Sige ko lang, ano yung best advice or sinabi sa iyo ni Sarah as a coach for the benefit of our members in Pressing Media? Lagi niya po kaming nire-remind na always sing from the heart. Kahit gaano pa kataas yung kaya mong abutin na notes, always sing from the heart. Thank you so much. And of course, Miss Flo, sino rin po? Yes. Ito po, may tanong na po. Sino po influence niyo sa music? Gusto ko rin talagang kantahin. Ito po, may tanong na po for our esteemed director, Flo Reyes. Hi, Director. Congratulations for that. And I just want to say na talaga, of course, yung mga talented natin, yung mga girls dito. But I just want to know kung ano yung ina-expect nila for these 2 concerts. May nakaplano ka na ba? Like, paano natin may lalabas pa yung galing nito mga girls for these 2 concerts? Thank you so much for that wonderful question. Okay, so since nga sobrang tagal na namin magkakasama, they've been together during competitions when they started their career. Kami naman yung nasa likod nung stage and camera. Kami yung mga nakasubaybay din talaga how they started. It was really nice seeing their journey, yung growth nila lalo. Not just with their talent, but also with their self-confidence. Yun talaga yung pinaka-proud ako sa mga girls na to. And yung mga expect naman natin, since kami naman from the team, ang role naman namin talaga ay i-challenge sila. Dahil ang tagal naman na nila napapakita yung galing nila. So, our role is to challenge them and make them do things they haven't done before. Yun talaga yung ipapalabas namin always dito sa mga concerts. So, the first one that we did earlier this year for Born for This, a music museum, we showed their journey through the entire show from the time na nag-umpisa sila sa mga pinang-audition nila, mga una nilang kinakanta bilang mga kontesera, hanggang sa mga gusto nilang maranasan, na naranasan na nila sa TV, bilang nakuha na rin sila bilang mga singers natin on TV, and recording artists. Yung last part ng show, we showed ano yung mga hindi pa nila nasusubukan na gusto naman nilang i-try. So, syempre, sa part na yun, bukod dun sa mga comfortable sila, we also gave them songs na alam namin hindi sila comfortable yung kantahin. So, I think yun yung part na favorite namin, lalo na kapag nakikita namin yung mga mukha nila sa, bakit ito yung kakantahin ko at bakit ganitong paraan? So, minsan kasi syempre, hindi pa nila na iisip na kaya nila gawin yung ganitong bagay. Pero pag na-challenge mo naman sila, ay, grabe talaga. Pasabog din naman sila magbigay talaga ng kanilang lahat-lahat. So with versus naman, since lagi, itong dalawa kasi, they're really close na personally. They're friends naman silang lahat. But itong dalawa, they're close. So iba din yung dynamics ng kanilang mga duet.
gusto rin naman namin ipakita yung paano kapag hindi siya duet, paano kung labanan version naman. So, yun yung kanila. May paandaran talaga na mangyari. Hindi lang sa binitan, iba-ibang genre yung dadaanan nila. And kung kay Born for This, medyo mas heartwarming kasi yung atake natin. Doon sa dalawa, talagang mas bardagulan. Yan. So, abangan nyo na lang paano. Yeah, thank you so much, Direk Flo. Pero syempre, Direk, may tatanong po ako. Sabi mo kanina may mga pasabog kayo, kumbaga. Meron ba tayong mga abangang pasabog na bisita? Siguro, mga tips or clues lang kung sino ba yung mga pwede nating abangan sa upcoming concerts ng limang magagandang dilag nito? Okay, so sa Born for This, syempre nagbabalik ang ating paboritong si Miss Katrina Velarde. Thank you! Thank you! Love you! Makakaduwit naman ng girls natin. Aside from the nakaduwit na nila before, dadagdag po natin sa ating listahan si Sir Mark Bautista. Ang kanilang mga paborito din. And then for versus, ano muna tayo? Surprise! Surprise talaga Oo, ang yun po abangan yung natin. magiging update namin for the following weeks. Alright. Thank you so much, Direk. We have another question here. Hello. Congratulations sa concert. Yung first question ko, simple lang, about this, siguro sa inyo lang. Are you born for this kind of... Pauna pa lang yun. Are you born for Siguro kasi na For everyone ba yan? Ay, Chloe. Ay, Chloe daw. O, Chloe first. Simula. Lagot ka, Chloe. Or do you have any parang career before you enter showbiz or cinema? Well, I think I am born for this kasi nag-start po talaga yung love ko sa music since parang 2 years old ako. Parang nakitaan na po talaga ako ng magulang ko ng potential sa pag-perform at sinuportahan po talaga nila ako sa journey ko na ito. And I'm very, very blessed to have a very supportive parents kasi kundi dahil po sa kanila, wala po ko dito. Thea. Ako naman po, I joined my first singing contest when I was 3. Yung isa po sa mga judges dun ay si Mr. Ray Valera. At in-approach niya yung mom ko na, uy, parang may potential yung daughter mo, i-enroll mo siya sa singing lessons. So, I'm very fortunate that my mom took that advice and enrolled me in singing lessons. But honestly, we're a very academic family, so I didn't know that this type of career was in the cards for me. Pero God gave me an opportunity, and so I took it, and now I'm here. And I'm just thankful to The Clash and to GMA, and now to Wide International for fueling this dream. Siguro before Jessica, tanongin ko na lang, kung hindi kayo singer ngayon, ano kayo? Ay. Ganun yun. Siguro kay Chloe, ano. Siguro kung hindi ako singer, siguro architect ko kasi I really look up to my titas and my dad. Si daddy ko po kasi engineer, tapos yung pinsan ko po architect and yung tita ko po architect. So I really look up to them po. So siguro, if not singer, architect po. Ay, ikaw, Tia. Ako po, I've always been an idealist, and I dreamed of saving the world once upon a time. Nakalagay sa yearbook ko is yung ambition is to leave the world a better place than when I found it. So I think maybe I would be in public governance. Ikaw na, Jessica. Ako na? Na-pressure ka, no? Hindi ako naging teacher ako kasi yun naman yung natapos ko. So sabi ng mama ko, ay yun talaga yung goal ko na makapagtapos ako ng pag-aaral. And I think I'm really born for this kasi bata pa lang talaga ako, yun yung gusto kong gawin. Music really makes me happy. I love making people happy also when I perform. Pag nakita ko yung mga tao na masaya sila pag kumakanta ako, yun talaga yung napapasaya sa akin. At hindi lang yun, but yung music talaga din yung nakatulong sa amin ng family ko at sa pag-aaral ko until now po. Tanongin na rin natin yung verses. Kahit di kayo born for this. Ako, late ko po na-realize na I was born for this. Actually, yung family ko po talaga
nagko-compete ako before, tapos ginajuggle ko lang yung studies ko. And then, nung nanalo nga ako sa The Clash, yun, na-realize ko na talagang ito talaga yung destiny ko. I was born for this. So, yun. I'm not, what shall I say? I guess I am born not just... ano ka, kundi kasi Ako hindi kasi. Oo nga pala. I graduated, wow, charot. Graduated po ako as, environmental engineer. So siguro, if hindi ako naging senior engineer, siguro po. Engineer. Did you practice? Hindi eh. Never ko na po na-practice ang pagiging engineer ko. Kasi nung nanalo po ako nung The Clash, ay nagtithesis po pa po ako nun. So sabay yun, nung nanalo po ako, graduate din po ako nun. So never ko na po siyang na-practice. Hindi ka na nag-board pass? Or board pass? Nag-board? Ay, hindi na po. Boarding exam. Board exam. Ay, hindi na po. The Okay. board, uh, board. I guess I am bored not just to say, but Kasi to na-board. entertain. Kasi, Ang pinakaunang love ko talaga was dancing. So, parang 3 years old ako noon, kaya akong sumayaw mag-isa. And then eventually, na-discover naman ko na pagkanta rin. And I was just so blessed na natutukan ako ng parents ko. Dahil itong pagkanta na to ay ito talaga ang bumuhay. Sasabihin ko na, talagang naglagay ng pagkain sa mesa namin, buong pamilya. And ayun na, kung hindi ako naging singer siguro, hindi ako RD. Interior design. So, then friends ko talaga namin, hindi kami nagplastikan. So, alam nila yun. Siguro ako, interior designer. Sagot naman ng mga katanungan natin dyan. Sa totoo lang, ako teleport na po ako sa pwesto ko. Masasabi ko lang dito is, these women work for this. I think whatever profession they would have entered, they were born to be absolutely great. And to see greatness, you have to watch their upcoming concerts naman talaga. And I think you have a final question, sir? Singin natin yung tanong natin? Ito na talaga yung question. So, lately kasi, parang nag-trending yung isang concert, diba? Na kung saan, alam naman natin as a singer, hindi lang boring kung puro kanta lang. Parang kailangan ng skills in between the song, diba? Kayo ba nagiging maingat kayo sa pagsasabi ng mga skills ninyo na kung saan hindi makaka-offend or especially jokes, yung mga jokes, di ba? Importante para matawa din naman. And how do you find that? Yeah, si Priscilla muna. Ako, as much as possible, talagang susunod ako kung ano yung binigay sa amin na script. But at the same time, hindi ko hinahayaan na mawala yung totoong ako, kung paano ako magsalita. Pero, andun talaga palagi yung very careful ako sa mga sinasabi ko. Kapag nag-joke is, kumaga, within the limit lang. Ganun. Yun din yung sagot ko. Sorry. Copy-paste. Copy-paste. Ay, di ba? Si Jessica siguro. Jess? Dapat ako. Kasi nagko-comedian to. Ay! Lahat kayo kailangan sumagot. Kami naman, I agree with Hannah na we really follow the script. Na bibigay talaga sa amin. But sometimes kasi pag kailangan mag-stretch or something, like we really have to say, you know, like our own, words. So, kami talaga, we really try to be ourselves lang. Ako, I'm really funny kasi talaga. So, I'm funny. Pero pinapakita ko talaga. Sobrang kapay ko sa part na yun. May pagka-funny or comedian kasi talaga ako. So, parang natural yun sa akin. So, sa concert ko, lumalabas ko talaga siya. Tapos, careful naman din ako sa mga sinasabi ko na dapat very good pa din ako hanggang dulo. Basta kumawalan din po sila. Yun po. Likewise din po, the stage is to be on a stage is a responsibility. Lalo na there are people who really listen to us, and even though we're really just starting out in the industry, parang our words also hold weight. And meron kami mga taong pwedeng ma-influence sa kung ano po yung mga sinasabi namin. So of course, we take great care in
in thinking of what we say. But also, like ako, hindi naman po comedian. So I think iba din kasi yung standards na binibigay natin sa comedians in the industry. Iba din naman yung pwede nilang masabi na hindi namin pwedeng sabihin. I guess yun. Well, katulad lang din naman po ng sinabi nila. Yan, kailangan po talaga namin maging responsible sa kung ano man sasabihin namin. And of course, kailangan din po na, mapakatotoo na lang po kami kung sino ba talaga kami. Na wala po kami tinatapangin. Thank you. Thank you so much, girls. Ayaw po namin mag-trend. Ayaw po namin mambash. Babash. Hindi ka na nagsalita. Hindi sa kanya. Pag nakapatay na po yung mga camera, doon na lang kayo magkamera sa mga no? Doon na lang po sa baba. Sa baba po. Off the record. Ito for the record question po. Hello. Ayan. Good afternoon. So, from everyone po, since uso po yung mga collab ngayon, from GMA or ABS, sino po yung gusto yung mga collab? Oh! Ay, may sagot na ako. O sige, ikaw naman. Ikaw muna, Marian. Automatic ka, may sagot agad ha? Oo, kasi yung mga fans ko po, matagal na po nilang ni-request talaga. Ang twin ko, si Ate Jonah. Kasi parang katibre ko daw. At parang naririnig ko rin actually sa mga songs niya. At gusto ko rin talaga siya mag-meet kasi never ko pa na-meet si Ate Jonah. So, Ate Jonah, bakalan! Ana. Okay, parang sa pagkakaalala ko kasi, may nagsabi sa akin before, parang 4 years pa lang ako sa Birmida. Nagsabi sa akin na yung growth ko sa show business, paano daw akong si Ate Clarice. Na, kamukha pa rin po ba? Hindi, parang ganun daw na, hindi man ganun ka-gradual yung pag, ng journey niya. Pero andun pa rin siya. At parang sinasabi nga rin nila, medyo katipo ko rin daw minsan. Parang kami ng technique. So, hindi kasi Ate Clarice ang gusto ko mga. Ate Clo! Diyan po siya. Sa Alright. Diyan po siya sa Ito likod. po talaga siya. Ito po. Ito po natin ang mga cameras. Ayan po, ayan. Puro abala po yan. Thank you so much. Oo, ayan. Siyempre, tapos sa ating mga versus girls, what about of course sa ating mga born for this girls? Sino? Ako di na ako lalayo. Regine na ako kung pwede. Ay. Tolentino yan Si Jean Velasquez po. Kung bibigyan po ng chance, yun po yung sa akin. Ako nasabi na din ni Ate Hana, si Mom. Si Miss Clarice de Guzman. And I think same din kami ni Longa. Si Miss Sarah Geronimo. Yes. Oh my God. Chloe? Yes, tama po si Thea. Si Miss Sarah G po talaga. Kasi parang bukod sa naging coach ko po siya sa The Voice, iba rin po kasi yung mga collab ko siya at makasama ko po siya on stage. Makapag-perform with her. So, sasayaw ka na? Yes! Baka makasayaw tayo kapag siya na yung kakulang natin. Oh, diba? Pero sa totoo lang, dapat ang magandang tanongin natin dyan, yung ating CEO and President, they mentioned a lot of people that they want to collab. Sabi niyo po kanina, you were able to bring the powers of Korean stars here to, of course, perform. How possible is it for these 5 lovely women? Siyempre, patikin na rin to sa ating mga press, no? How possible is it with your powers, your brains, your beauty, of course, wide international, to be able to actually pull it off, maybe not this concert, maybe in the future? Miss April, Miss Pauline, ito mga nabanggit nilang pangalan. Since we are very passionate with doing all of our businesses, it's very possible na makakulab naman talaga ng mga divas natin yung mga... Oo, why not, diba? Kasi actually, hindi naman pero if we really want to do something, we can make it possible. So, kasi nakagawa na tayo mga different projects, international, diba? Yung mga na-mention nila lahat local lang. So, isang split lang, isang tumbling lang naman yan. Kaya naman natin yan. Miss April, do you want to add something to that? Okay. Korea, Korean daw. Okay. I think we have another question. Or male singer na gusto mong kantahan at ano yung kantang gusto mong i-dedicate sa kanya? Sasagot na kami for Jess. Ano pong context ito? Duet. Duet?
yung lalaki. Hindi kakantahan ko. Kakantahan ko? Si Serenade. Serenade! At-ati. Gusto ko sabay pa kami. Sasagot sa'yo. Go. Sige. Mike. Oh, wait lang. Kung may Sabay-sabay to, kung ha? may actor akong kakantahan at isa-serenade, sino yun? Sagot kayo. 1, 2, 3, go. Miguel and Felix! Wow! Ang Sabo song. yung sa akin. Anong song? Anong kanta raw? Sige. Anong song? Heal the world? Ano ba? Kanta ko parang sa kanya? Ano? Sa akin ka na lang. Crazy in love. Di sayaw eh, kasi sumasayaw si Miguel. So, sayaw siya, tapos kanta ko. Ano masabi mo kay Isa? Ay, Isa, mahal kita. Pahiram lang, Charis. Joke lang. Ikaw na. Marian. Nag-iisip muna ako. Wala, nag-iisip sila lahat ng kanta. Alam mo, para sa akin mo talaga yung tanong. Ilang pa segundo ha? Ayan po yung patigil na ginagawa ni Jess sa stage, di ba? Yung mga pang-stretch at ano. Ayun. Back up na lang po namin Oo, siya. pwede bang ganyan na lang? Ano, wala kayong As a sagot? supportive friend. We support you. Seryoso ba? Dapat may song. Dapat may song. Okay, Ito, ito, si Hannah. Ako wala ko bang isa talaga, isa lang. Nakaduet ko na siya before for a Theme song ng GMA. At sa All Out Sundays din, nakaduet ko na siya. Pero gusto ko siyang i-serenade. Nang wala siyang gagawin, makikinig lang siya sa akin. Si Christopher Martin. Anong song daw? Ano? Sample dapat. Anong song? Anong song? Wait ka. One line. Isa lang. One line. Sayang na sayang pag-ibig na alay sa'yo. Marian. Ito yung ating board for this women. Chorus, ano ba? Si Thea, tsaka si Thea. Chloe. Mahirap Parang, siya sa parang hindi pinakamahirap na tanong, ha? Sa dami. Ikaw. Kahit sino na lang. Si Alden na lang. Ayan. Si Alden na One song for us. One line. Love song. Anong kakantahin mo kay Alden? Oh, Crazy in Love. Ano yung Crazy in Love sa Crazy in akin. Love? Love on top sa akin. Wow. Baby, it's you! You're the one I love! You're the one I need! You're the only one I see! Oh, Thea. Thea. Kailangan may sample nila kasi lahat. Ako siguro. Kantahin mo muna. Kantahin ko muna yung gusto Oo, kong kasi mention mo sino. Kasi You are sunlight and I'm Hindi, kasi gusto ko sana si Samsi. Na-cover ko na siya before sa Once on This Island. Yung nag-viral siya na, yung picture niya na viral na yung ang laki ng arms niya. Actually, ako yung babae na nakaharap sa kanya. Legit! Ako yung babae dun sa picture na yun. Sabi ko, Sam, di ko man lang ako pinaganon. Para sumama din yung mukha ko dun sa picture na nag-viral. Diba? Or sana nilagay ko yung username ko dun para nag-viral yung picture na sumama yung follow. Anyway, si Sam Concepcion. And it's funny kasi when we worked together last year, sinabi ko pa sa kanya na pinilahan ko siya sa SM San Lazaro nung bata pa ako. Meron siyang contract signing sa first album niya. Tapos pumunta pa ako sa kanya para magpasa. Hindi ko na mahanap kung nasan yung album, pero I would love the opportunity for us to work together again. So, I Chloe, sino sa'yo? Okay, kung meron man ako isa serenade. Mateo. Siguro si Donnie Pangilinan. Yes. Anong song? Song Brown Eyes by Destiny. Ano pa sample? Red Eyes? Ha? Sample, Chloe. I know that he loves me 'cause he told me so. I know that he loves me 'cause his feelings show. When he says to me, you see he gets to me. You see how he is so deep in love. Everybody say, concert. Thank you so much. Ay, siya lang. Direct flow. Alam mo din, nandiyan ka na rin. Direct flow. Anong, sino? Meron kami lagi ni Direct Flow, pag umaatend kami ng mga party, tapos nakikita namin na a-attend
din siya. Kinikilig kami dalawa si Sir Wendell Ramos. Oh, sino gusto kantahan ni Direct Flow? Singer ko na siya. Ano bang pamilya ko first birthday? All right. Do we have any more? I think last two questions. Last question. Do we have? I think press, members of the media, wala na. That being said, syempre, can we please ask everyone to invite one by one? Can we start, of course, with our lovely versus muna tayo. Hannah? Again, thank you so much for coming here today. Maraming salamat po sa oras ninyong lahat. And we like to invite everyone. Versus is coming October 10 na po yan sa Music Museum. And of course, this is with Wide International. Thank you din po sa aming napakabait mga producers. Yes. Thank you. And this is directed by Miss Flores. And our EP, Ate Eileen Tanda. And you can get your tickets po sa ticketworld.com.ph. So, sana po ay makita-kita po tayo doon October 10, 2025 sa Music Museum. The girls about Born for This? Yes, ayun, to our friends from the press, again, maraming salamat po for taking time out of your day to be with us here. And of course, to Wide International na sa pagsugal po nila sa talento namin. Hindi po namin alam kung ano yung nakita nila, pero basta may nakita sila na parang maganda naman. And ayun po, Born for This. And also maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo, sa lahat ng mga nanood sa first installment ng Born for This series last May sa Music Museum. And I hope po na abangan po ninyo ang mga susunod na magaganap pa. This year na po yan. So just follow Wide International on all of their social media pages to be updated. At syempre, kasama po namin dyan si Direct Flo Reyes at katulad po na sinabi nila, Miss Eileen Tanda, together with Ivor Julian, Mom, yes, and Mom. And for our musical director, Jack Rolando. Kaya, ayun, sana po magkita-kita rin tayo ang our Born for This tour. And of course, meron po kami special guest na kasama po ng Marden, Mark Bautista. And many more. And many more. Jess? Yes? Sabi na nila, I hope po yung support us and thank you po for your time today. Sobrang saya po namin na sinamahan niyo po kami today. And sana po, samahan niyo din po kami sa journey pa namin kung saan man po kami dadating ng aming mga karera. And maraming salamat po. Sa malamig na venue po. Yes! Doon tayo dadali ng mga concert na to na haabangan ninyo lahat. Siyempre, Direct Flow, please invite everyone as well. Talaga yung maka-witness ng talent ng mga babaeng ito all throughout the country and hopefully abroad soon. Sana panoorin niyo po ang Born for This tour. And of course, para madagdagan yung mga mapapanood ng napakagaling na